Sir, bago mapalasin si SK Mix, ikaw din yung Bago? Si SK dati. Bago mapalitan. Tapos ikaw ulit yung na-involve ngayon sa bakit? Hindi ko alam. In the spirit of extending parliamentary courtesy to the head of a co-equal branch of the government, I move that we terminate the briefing on the proposed 2025 budget of the Office of the President and that it be deemed submitted to plenary. I so move. Wow. Palakpakan ho natin. Palakpakan. Yan ang mga litanya ng mga pang-Senate President. Yan ang galawan ng mga Senate President. Alam nyo mga kababayan, nasa sa inyo ho yan. Hindi naman ho kayo hahablutan ng champagne itong si Lisa Araneta Marcos kung trip ho kayo niyan. Mantakan nyo yun mga kababayan. Hindi pa ho nag-isang taon mula nung pinalitan nitong si Cheese Escudero, itong si Mig Zubiri. Ngayon ho mga kababayan, meron na hong alingas-ngas na di umano, merong usap-usapan dyan sa Senado na papalitan na daw nitong si Jinggoy Estrada, itong si Cheese Escudero. Di naman ho kayo hahablutan ng champagne yang si Lisa Araneta Marcos kung trip kayo niyan. Ganun lang ho kasimple yan. Ibig sabihin, una pa lang ho talaga, yang si Cheese Escudero, hindi naman ho talaga siya ang dapat maging Senate President. Kung masusunod lang yung mga nag-aaring uri dyan sa Malacanang. Kasi nga nung mga panahon na yun, di ba, merong issue na convicted itong si Jinggoy Estrada, yung issue nung kay PIDEA agent Jonathan Morales, di ba? Marami hong bashing ang inabot nito si Jinggoy Estrada. Pero tingnan ho natin, sa bagay humupa na yung issue na yon. Ngayon, kung magkakaroon man ng paggalaw dyan sa Senado, hindi ho tayo magtataka. Dahil sa tingin ho natin, itong si Lisa Araneta Marcos talagang nakukyutan dito kay Jinggoy Estrada. Pero bago natin pag-usapan yan, yaang alingas-ngas na yan sa Senado, kung bago lang ho kayo sa PH Update, isang like at isang subscribe lang kayo. Sobrang sena ho natin dito sa PH Update. Para hindi ho kayo mabigla, baka magkagulatan na naman. Ano? Iba na Senate President. Para hindi ho tayo magkagulatan. Kasi yung mga denial na ganyan, wala akong balak mag-Senate President. Walang mga ganyang klaseng pag-uusap. Tandaan nyo ho, hindi ho lalabas yung mga ganyang klaseng detalye sa media kung wala ho talagang mga ganyang klaseng pag-uusap sa Senado. At kung kakaupo pa lang ho niyang si Cheese, no? Kita na natin kung paano siya tratuhin itong si Lisa Araneta Marcos. Wala ho tayong nakita kahit katiting na respeto dyan sa ating First Lady nung hinarap ho niya yung ikatlo sa pinakamataas na opisyal sa ating pamahalaan. Kung gusto nyo sumali sa ating community para kayo hong pinakaunang makakita sa ating mga reaction video, click nyo lang ho yung joint button sa baba. Napakarami na naman ho nating mga bagong member dito. No? Sana nag-e-enjoy ho kayo at nai-informan ho kayo sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa. Ayun na nga mga kababayan, pasadaan ho muna natin itong mga maiinit na mga nakita natin sa social media. Bago ho natin puntahan yung budget deliberation ng budget ng Office of the President para sa taong 2025 diyan sa Senado. Wala pa hong 10 minuto, approve na ho kagad. Hindi ba nagtanong itong si Risa Ontiveros? Kaya nagagalit yang si Leni Robredo sa kanya eh. Kaya nagagalit yung mga kaalyado nitong si Madam Leni dahil diyan sa mga kawalangyaan nitong si Risa Ontiveros. Ayan mamaya ho, pag-usapan ho natin yan. Dumako ho muna tayo dito sa kay Tatay Diggs, ang pagbati niya dito kay Doc Willie Ong. Sige, pasadahan ho natin to kasi ganyan naman ho talaga si Tatay Digong kahit noong kay Miriam Defensor. Kalaban na niya talagang gusto ni Tatay Digong gumaling nga si Madam Miriam Defensor. Kung napanood niyo yung mga naging debate nila nitong 2016 presidential election. Ito, pakinggan natin itong si Tatay Diggs. Doc Willie Ong, get well soon. Medyo dumadaan tayo ng bumpy road sa buhay. But alam ko kaya mo. And nagdadasal kami, and most of all, our fervent wish is get well soon. Mabuhay ka. Yan ho ang maikli pero napakagandang mensahe ng ating dating Pangulong Rodrigo Duterte dito kay Doc Willie Ong. Palakpakan muna natin tong si Doc Willie Ong. Tayo talaga gusto natin maging yan.
Oh, yung puso kasi niya para sa mga mahirap. Nakita niyo ho, noong nagsalita siya sa mga nagdaang video niya, yung talaga ramdam ho natin yung yung pagmamahal nitong mama na to sa sambayan ng Pilipino. Ito mga kababayan, lipat naman ho tayo dito sa Ito na nga ho, pag-uusapan natin. Bago natin pag-usapan itong budget ng Office of the President, dumako ho muna tayo doon sa alingas-ngas na napag-usapan natin kanina doon sa ating opening salvo. No? Ito kay Jinggoy Estrada. Pakinggan ho natin ito mga Ipapalit bilang Senate President. Hindi po totoo yan at wala po akong balak. Okay? Nagkataka ako, nagugulat ako dito sa mga kumakalat na mga usap-usap. Uy, nagugulat daw ko talaga sa Jinggoy. Ikaw ang bata ni dyan. Akala mo, di namin alam ha. Ikaw talaga, sino pa ba? Alam nga naman si JB. Ikaw, sino pa ba? Love ka no. Usapan na papalitan na raw yung ating Senate President. Wala po katotohanan niya. Ba't nagkaroon ng ganong rumors? Hindi ko alam kung saan galing. Nagulat lang ako kanina umaga. Sinabihan ako ni Fritzy na may mga ganitong usap-usapan. But do you want to serve this? Ito lang wala akong usok kung walang baga. Pagka mayroong mga ganyang klaseng alingas-ngas dyan sa Senado, bukas o makalawa, asahan nyo na ho mga kababayan. Tapos na rin naman nung issue ng yung PIDEA leaks, kung saan dahil binalagbag ho nitong senador na to, itong si PIDEA agent Jonathan Morales, at talagang nagalit na sambayan ng Pilipino dito sa mama na to. Kaya ngayon, kung bigla siyang umupo dyan sa podium ng Senado at siya ang pukpuk doon sa martilyo bilang Senate President, wag na ho kayong magtaka. Okay? Wag na ho kayong magtaka. Senate in a capacity higher than the pro tem. No, I'm comfortable with the Senate President. The Senate President is doing a good job. Ganyan din ho ang sinabi ng mga senador noon kay Mig Zubiri. Di ba nga yung iba nagte-text pa sa kanya, nagbibigay ng personal na ng confirmation na suportado sila nitong si suportado nila itong si Mig Zubiri. Ganyan na ganyan din ho. Yung trust and confidence namin sa pamunuan ng Senado talagang nasa likod kami nitong si Senate President Zubiri. Maya-maya balitaan ho natin si Cheese na ang Senate President. Kaya lang ho yan. Politika lahat yan Hindi ho gusto nitong si Lisa Araneta Marcos yaang si Cheese Escudera. Sorry. Baka bigyan na naman, baka double minute. Escudero, hindi Escudera. 1 or 2 or 3 weeks ago, talaga daw meron. Hindi ako. Yeah. Hindi Pero ako. narinig mo din? Yan narinig ko, merong iba. May lumapit sa inyo. Pero huwag mo sabihin, sir, na walang pag-uusap na papalitan niya si alam mo na, nung nakaraang linggo, meron na palang pag-uusap. Ako po. Yan inaasahan na ho natin, Rigodon sa Senado 2.0. Wala. Walang kumausap kahit ano. Walang kumakausap. Walang lumalapit sa akin. May unrest ba among senators? Wala. I think the majority of senators. Ano ho yan, kumbaga housekeeping yan. Kumbaga talagang ilatag muna na. Alam naman ipakita nyo sa sambayan ng Pilipino na nagkakagulo kayo dyan sa Senado. Di naman ho pwede yan, di ba? Binubugbog na nga kayo ng House of Representatives. Yung ibang senador nyo nga dyan, talagang binabalasubas ng ibang mga congressman. Alam naman pakita nyo pa na watak-watak kayo dyan. Hindi, nagkakaisa ho sila. Pero meron lang talagang usapin. Meron lang pag-uusap sa mga nakalipas na linggo na babaklasin niya si Cheese Escudero. Wala, okay ho sila, okay. Are very supportive of Senate President Cheese Escudero. Sir, bago makakalansing si SC Mix, ikaw din yung Bago? Si SC dati. Bago mapalitan. Tapos ikaw ulit yung na-involve ngayon sa bakit? Hindi ko alam. Eto sir, kung di mo alam kasi kayo ho ang nakikita ng ating mga kababayan, kung hindi man totoo, yun ho ang papansin namin. Kayo ho, sa inyo ho, pinaka-nakukyutan itong si Lisa Araneta Marcos. Ganun lang ho yun mga kababayan. Hindi ko alam saan nagagaling yung cheese Escudero. And sir, kasi yung timing, di ba, yung last time kay SP Cheese, ganito din, Monday, before the recess, umugong, and then nagkapalitan. Nagkataon lang. Ngayon, Walang gano'n. Ay, naku po.
Yan na nga ba sinasabi natin? Wala hong nagkakataon sa politika. Huwag ko kayong maniwala dyan. May mga kasamahan po ba kayo na pinupush kayo or Wala. na maging SP? Wala. So sir, na-assure nyo na sa pag-break ng session, si SP Cheese pa rin ang Senate at sa pagbalik. As far as I know, of course. Wala naman. I don't know kung merong ewan ko nagkaroon ng movement, pero as far as we know, wala. So yung 15 years Escudero, nandun pa din. Solid. That's what I know. Sir, Walang ganung senaryo. and if ever sa magkakaroon ng palitan ba, healthy ba yun para sa Senate na madalas magpalit? Siyempre hindi, dahil maantala naman yung mga legislative agenda natin. Well, in fairness to the Senate President, marami tayong naipasa bago tayo mag-adjourn itong next week. Halos lahat ng mga Mag-a-adjourn na ho pala next week. So, ano na naman ho, ito na ho ang chance natin ng mga taga-suporta ni Tatay Digong at VP Sara para mag-regroup kasi mananahimik to mga tambalustos at mga krokodile. Kasi ano ho sila malakas naman yung boses natin sa social media. Pero ito ho, habang wala ho silang mga linalatag na kung ano-anong kabalbalan, babalikan ho natin lahat ng mga kasinungalingan ng mga krokodile dyan sa House of Representatives. legislative agenda, mga administrative. Take advantage ho natin yung opportunity na nakabreak sila para latagan ho natin ng maayos at hindi ma-distract yung ating mga kababayan sa napakaraming ingay na nangyayari sa social media. Ilatag ho natin kung ano yung mga dapat mas maintindihan ng ating mga kababayan. Kung anong klaseng panluloko ang ginagawa nitong mga bangag na to sa ating mga kababayan. Administration ay naipasa naman natin lahat. Hanggat nakikita niyo naman, minsan nag-overtime tayo dito. Minsan maabot tayo ng 11 o'clock ng gabi para lang tapusin yung mga dapat tapusin. President, sakaling may lumapit sa inyo, i-push na kayo, hindi na No. tatanggapin. I am supportive of the leadership of Senate President Escudero. Siyempre, hindi katulad nung... And he's doing a good job. Angas nitong si Jinggoy. No? Pero sa amin ninyo at sa hindi, sir, sa inyo lang ho nakukyutan si Lisa Araneta Marcos. Yung pagkakaluklok nitong si Cheese Escudero, sa tingin ho natin, ano lang yan, kumbaga, nung panahon na yon magiging hindi popular sa sambayan ng Pilipino kung kayo ang iluluklok bilang Senate President. Pero ngayon, medyo hinog na ho yung yung mga kaso nyo, medyo nagiging okay na. At wala naman tayong galit dito kay Sen Jinggoy. Kumbaga ito lang yung mga obserbasyon ng isang ordinaryong Pilipino na kung saan walang maraming koneksyon sa pamahalaan. Ito, pakinggan ho natin ang budget deliberation ng OP diyan sa Senado. Tingnan ho natin kung gaano katagal ay inaprubahan yan. Ito, basahin ito muna yung nasa 1 PH. In less than 10 minutes, the Senate Finance Panel passed the 2025 budget of the Office of the President at the committee level with no questions asked. Nasa si Risa Hontiveros. Risa, talagang bumibinggo ka na sa akin, langya ka. Kaya nagagalit sa'yo si Lenny Robredo dyan sa mga pinagagawa mo na yan. Kalaban niya yan, tapos di mo matatanong yung budget niya. May 10.2 billion confidential intelligence fund, di mo matatanong kung saan dadalhin. Walang yaka talagang Risa ka. Ito, pakinggan ho natin itong, pangtapos na speech nitong si Senator Jinggoy. Ito, pakinggan natin. Responsableng pagkumpas at pagtitimo ng ating Pangulo. Okay, si Bersamin ho pala, si Executive Secretary Bersamin ang presenta dyan sa Good morning, Senado. Madam Chair, and to all our Ito, si colleagues in Jinggoy. the Committee on Finance. We would like to inform the officials. We would like to Bersamin. welcome the officials and the employees of the Office of the President, especially our one of the brilliant minds in Malacanang, Executive Secretary Lucas Bersamin. The Brilliant daw. 2025 budget that will be allocated to the Office of the President is very crucial because this represents midterm budget that will help the President to effectively continue the programs that his administration has initiated. Yan ang dahilan kung bakit ikaw ang pipiliing susunod na Senate President. Yung mga ganyang klase mong banat sa Senado, Senator Jinggoy. Diba? Pakinggan nyo ho, pang Senate President ho talaga. Palakpakan ho muna natin itong si Boy Cute.
Mahilig pala sa Xiabi itong si Lisa Araneta Marcos. Halfway towards the culmination of his term, the President should be provided with budgets that will enable us to achieve our goals, particularly those asserted in the Philippine Development Plan 2023 to 2028. Maraming mga gandang programa ang simulan ng ating Pangulo para sa pagpapaunlad ng ating ekonomiya, agrikultura, kabuhayan, kalusugan at edukasyon. Nakikita natin ang mga buting inahatid ng mga ito sa ating mga kababayan, lalo na sa mga higit na nangangailangan. Marapat lamang na ipagpatuloy ang masigasig na pagpapatupad ng mga ito at ang masusing pangangasiwa at koordinasyon ng iba't ibang kagawaran ng pamahalaan. Ang lahat nito ay nakasalalay sa responsableng pagkumpas at pagtitimo ng ating Pangulo at ng kanyang tanggapan. Madam Chair, despite the reduction in next year's post-budget, the Office of the President commits to remain steadfast in delivering its mandate to the Filipino people. In turn, it is our duty to support this commitment by approving the budget that will be the instrument for achieving our national goals. We trust in the transparent and accountable stewardship of public funds by the Office of the President. In the spirit of extending parliamentary courtesy to the head of a co-equal branch of the government, I move that we terminate the briefing on the proposed 2025 budget of the Office of the President and that it be deemed submitted to plenary. I so move. Wow. Palakpakan ho natin. Palakpakan. Yan ang mga litanya ng mga pang-Senate President. Yan ang galawan ng mga Senate President. Hindi ko kayang gawin ni Chis Escudero yan. Itong si Risa Hontiveros naman, hinahanap po natin siya. Nasaan ho ba siya? Dito ho siya dapat magtanong. Tanong ho kayo ng tanong sa budget ni VP Sara. Talagang ginisa nyo yung ale. Pero dito sa kay Marcos Jr. na wala pang nagagawa, magtatatlong taon na. Mabilis pa sa alas 4, lusot na ho kagad ang budget sa committee level. Punta na ho kagad sa plenaryo. Palakpakan. Kakaloko kayo. Movement, Madam Chair. Madam Chair, I second the motion of... Hoy, itong si Binay, kailangan yan. Itong si Nancy Binay. Sinigundahan ho niya ang motion. Ayos, matindi ho talaga. Mga walang yaho talaga itong mga politiko na to. of our Senate Pro Temp. Before we close the budget, I would just like to acknowledge and thank also the OP. There are certain agencies under them, like the PAOCC, that has actually helped in the anti-crime initiatives. Okay. Wag na ho tayo magbulahan dito ha. Hindi ho natin nakita dyan si Risa Hontiveros. Kaya, yung internal conflict sa loob ng Liberal Party, hindi ho haka-haka yun. Meron ho talagang nangyayaring kiskisan ng mga miyembro ng LP ngayong mga panahon na to dahil sa ginagawang pagpapakaaso ng ilang mga miyembro nila sa administrasyon ni Marcos Jr. At kitang-kita ho natin to. Sana maging ang mga kaganapan na to magsilbing pambukas sa kaisipan at pananaw ng ating mga kababayan na itong mga politiko na to kagaya ni Risa Hontiveros, nitong si Trillanes at Leila de Lima, yung mga politiko na yan, kahit na salungat pa sa prinsipyo nila ang kasalukuyang administrasyon at sa loob ng napakahabang panahon, dekada-dekada ho ang bibilangin kung titingnan natin kung paano nila binanatan itong pamilya Marcos at talagang pinigilan nila yung paglibing na itong matandang Marcos sa libingan ng mga bayani. Lulunukin ho nila lahat ng nakalipas na panahon para lang makapagpakaaso dito sa administrasyon ni Marcos Jr. At ngayong mga panahon na to, wala na ho tayong nakikitang prinsipyo o paninindigan dito sa mga di umanong opposition na kung tawagin Liberal Party. No? Ayun na nga mga kababayan, kung di nyo pa ho napanood itong video na to, i-click nyo lang. Maraming salamat ho sa pagsuporta sa PH Update. Mag-ingat ho kayong lahat. Thank you ho. Maraming salamat ho. Mamaya na ho tayo magkikita-kita ulit. Medyo mabibisi tayo. Mahalin natin ang Pilipinas. Maraming salamat ho mga kababayan.